Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang araw kapatid, ako po si Elsa Fera Avila from CRC Calabanga. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon mula sa salita ng Diyos. Ngayong araw, mapapakinggan natin ang kanyang salita sa Book of Numbers, chapter 32 verses 20 to 24. At ito po ay may pamagat na Moses received their offers. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong umaga at buhay na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa. Sa araw po na ito, kami humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at sa mga oras po na ito, Diyos, ibukas mo po ang aming puso't isipan upang malaya namin maunawaan at matanggap ang iyong mga salita at ang nais mong ituro sa amin sa araw na ito. Ito po, Panginoon, ang aking dalangin sa banal at dakilang mong pangalan ni Jesus. Amen. Bilang chapter 32 verses 20 to 24, sumagot si Moises, "Kung talagang gagawin ninyo iyan ngayon mismo sa harapan ni Yahweh, ay humada na kayo sa pakikipaglaban. Ang lahat ninyong mandirigma ay tatawid sa Jordan at sa pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin nila ang mga kaaway hanggang malipol silang lahat ni Yahweh at masakop ang buong lupain. Kapag nagampanan ninyo ang inyong tungkulin sa Kanya at sa buong Israel, makakauwi na kayo. Pagkatapos, tunay ngang ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupain ito na nasa silangan ng Jordan. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ang inyong sinabi, magkakasala kayo laban kay Yahweh. At ito ang tandaan ninyo. Tiyak na pagbabayaran ninyo ang inyong kasalanan. Sige, igawa na ninyo ng tirahan ng inyong pamilya at ng kulungan ng inyong mga tupa. Subalit, huwag na huwag ninyong kalilimutan ang inyong pangako." Ito po ang naging sagot ni Moises sa angkan ni Ruben at ni Gad. Inilahad ni Moises ang dapat gawin ng mga angkan na ito upang tanggapin ni Yahweh ang kanilang naging alok. Sa mga naunang verses po, nalaman natin na nais magpaiwan ang angkan ni Ruben at ni Gad sa parte ng silangan ng Jordan at hindi na daw sila sasama pa sa pagtawid sa kabila ng Jordan sapagkat doon sa silangan ay mainam na pastulan at upang sila ay payagan, sila ay nagbitaw po ng pangako na sasama at tutulong sa pagsakop sa lupaing titirahan ng mga Israelita at hindi daw po sila uuwi hanggang sa makamtan ng bayan ang lupang ipinangako ni Yahweh. At ito po ang naging pahayag ni Moises verses 20 to 22 na kung talagang gagawin nila ang kanilang ipinangako, lahat ng kanilang mandirigma ay tatawid sa Jordan at sa ilalim ng pamumuno ni Yahweh ay sasalakayin ang mga kaaway at sasakupin ang mga lupain. At kapag nagampanan na nila ang kanilang tungkulin kay Yahweh at sa buong Israel, sila'y makakauwi na. At ito'y patunay na ibinigay na nga sa kanila ang lupaing nasa silangan ng Jordan. Sa kanilang pagbitaw po ng pangako, hindi sila kay Moises o sa Israel nangangako, kundi kay Yahweh mismo. Kung kaya't kailangan nila itong tuparin upang sila ay manatiling kalugdan at hindi sila pabayaan ng Diyos. Sa kanilang pagsunod o pagtupad nito, tiyak na may kalakip na pagpapala sapagkat nabanggit po ni Moises sa verse 22 na tunay ngang ibinigay na sa kanila ang lupain. Ngunit kung hindi nila ito gagawin, sila po ay magkakasala laban kay Yahweh at ito'y kanilang pagbabayaran. Maaring sila ay magkasala sa paraan na wala silang ginagawa para sa bayan ng Diyos or piliing manatili sa kanilang lupain habang nakikipaglaban ang kanilang mga kapatid o kaya naman isipin lamang ang pansariling kapakanan. Sa bawat pangakong ating binibitawan, kung ito hindi natin tutuparin, ito po ay may kalakip na kaparusahan. Sinasabi sa mga Ngaral chapter 5 verses 4 to 6 na kung tayo'y mangangako sa Diyos, tuparin ito agad sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa mangmang. Mas mabuti pang huwag ng mangako kung hindi man lang ito tutuparin. At huwag natin hayaan na tayo ay magkasala dahil sa ating pananalita, pangangako at pagkatapos ay babawiin. Dahil sa ganyan ay galit na galit ang Diyos at hindi niya tayo pagpapalain sa anumang ating ginagawa. Sa verse 24 po, pinayagan ni Moises ang dalawang angkan na igawa ng tirahan ang kanilang pamilya at kulungan ang kanilang mga tupa at sa huli po ay kanyang pinaalalahanan na huwag kalimutan ang kanilang mga pangako. Kung paanong inaasahan ni Moises na gagawin ng dalawang angkan ang kanilang pangako, maging sa buhay po natin na we are also expected to keep our promises kung ito man po ay pangako sa Diyos o pangako sa tao. Kung tayo ay hindi tutupad, hinahayaan natin ang ating mga sarili na magmukhang sinungaling sa harapan ng Diyos. Ang Diyos po ang ating dakilang modelo when it comes to keeping promises. In the Old Testament, we know that the God the Father promised that He would be sending His only Son to save us.
And that promise was fulfilled by Jesus. And it's evidence that our God Himself is true to His promises. Maging tayo rin po sa Kanya. Maging totoo tayo sa mga pangakong binibitawan natin sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga salita naming napakinggan sa araw na ito. Nawa po magsilbi po itong gabay sa aming mga buhay upang kami, O Diyos, ay makasunod sa nais mo. Turuan niyo po ang bawat isa na matutong sumunod at tumupad sa aming mga binibitawan na salita upang ako, sapagkat ito, O Diyos, ang iyong kinalulugdan. Sa muli, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita at ikaw na po ang mag-ingat sa bawat isa sa amin sa buong araw na ito. At sa iyo ko, Panginoon, ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa banal at dakilang mong pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli po, isang mapagpalang araw at palagi po nating subaybayan ang programang Tinapay Mula sa Langit upang pagnilayan ang salita ng Diyos. Magkita po tayo ulit bukas at malaya po natin itong ibahagi sa iba upang sila din po ay mapagpala ng salita ng Diyos. Sa muli po, maraming salamat.